Patugtugin mo ang kantang yan at sayo na ang kotse. Sigaw ni Roberto Perez habang kinukutya ang lalaking nakaupo sa bangketa. Ang tinutukoy niya ay ang kanyang makinang na cobalt blue na Mustang Shelby GT 500, isang sasakyang nagkakahalaga ng higit sa 500,000 reais. Hindi man lang kumurap ang lalaki na kilala ng karamihan bilang isang pulubi at tumango siya bilang pagsang-ayon. Ang pangalan niya ay Carlos Santos. Wala sa mga naglalakad sa New Orleans ang inaasahang may kakaibang mangyayari. Ngunit ang kanilang masasaksihan ay mag-iiwan sa lahat ng walang masabi sa gulat. Mainit na Huwebes sa New Orleans, Louisiana. Makapal ang hangin sa init at halumigmig, halos hindi matiis. Pero ang masiglang espiritu ng mga turista kasama ang nakakatakam na amoy ng jambalaya at bayonets mula sa Bourbon Street ay siyang bumuhay sa syudad. Sa kanto ng St. Louis Street, may kakaibang magaganap kahit pa kakaunti lamang ang nakapansin. Ang kanto ring iyon ay magiging saksi sa isang hindi malilimutang pangyayari. Si Roberto Perez, isang binatang nasa edad 20, ay nakatayo sa malapit. Isang makinang na gintong relos ang nakasuot sa pulso niya, halos natatakpan ng mamahaling linen na kamiseta. Nakangiting mayabang siya, akmang-akma sa hitsura ng isang mayaman. Ilang metro sa likod niya ay ang Mustang, malinis, makintab at ilegal na nakaparada. Para bang sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Nandoon din ang tatlo niyang kaibigan, pawang naka-designer na damit, at may dalang kumpiyansa ng mga taong di kailanman nag-alala tungkol sa pera. Pero hindi sa mga kaibigan niya nakatutok si Roberto. Ang mga mata niya ay nakatingin sa isang lalaking nakaupo sa bungad ng isang lumang jazz bar. Tahimik na nakaupo si Carlos Santos, may hawak na kupas na gitara. Puting-puti na ang kanyang buhok, magulo ang balbas at ang mukha niya ay tila puno ng taon ng paghihirap. Parang lutang siya sa kasalukuyan, tumutugtog ng malalambot at pagod na nota mula sa kanyang instrumento. Isang karton ang nakalagay sa paanan niya. Maraming nagsabing parang hindi siya umiiral. Laging nasa gilid ng karamihan, kasabay ng anino. Kaya nga tinawag siyang Shadow. "Tingnan mo to," bulong ni Roberto sa kaibigang si Mateo habang mahina ang tawa. May galaw nga ang mga daliri ni Shadow, sige. Pero ang alam lang siguro niya, gamitin yon para mamalimos. Inaayos ni Mateo ang kanyang mamahaling salamin at ngumiti ng pilit. "Hayaan mo na pare, hindi sulit ang gulo." "Sulit to para sa palabas," sagot ni Roberto na may kislap sa mga mata, sabay lakad papunta kay Carlos na nakatingin pa rin sa semento. "Hoy, ikaw!" Huminto sa pagtugtog si Carlos pero hindi tumingin. "Sabi ko, tumingin ka sa akin kapag kinakausap ka," giit ni Roberto habang tinulak ang karton gamit ang paa. "Musikero ka raw sa kalsada, baka raw genius pa, ganun?" Sa wakas ay tumingin si Carlos. Ang mga mata niya, kasing linaw ng yelo, ay kalmado pero pagod. "Tumutugtog ako para mabuhay, hindi para humanga ang iba," mahina niyang sagot. Lalong lumapad ang ngiti ni Roberto para bang nagdagdag ng gasolina sa kanyang kayabangan ang sagot. "Hindi ako nandito para husgahan ka," sabi ni Roberto. "Binibigyan kita ng pagkakataon." Itinuro niya ang mamahaling kotse. "Kita mo yan? 55,000 dolyar yan ng purong American muscle. Kung totoo ngang magaling ka sayo na yan." Nagumpisa nang tumigil ang mga tao para manood. Ang tapang ng hamon at ang banggit ng ganoong klaseng kotse ay agad nakahuli ng pansin. Tumingala si Carlos, matatag pero paos ang boses. "At ano naman ang kailangan kong gawin para mapasakin ang kotse?" Ngumiti si Roberto na parang mangangaso. "Simple lang, tumugtog ka. Hindi kung ano-anong kanta. Gusto kong marinig ang Study in E minor, Opus 35 No. 17 ni Fernando Sor Familiar." Hindi agad nagsalita si Carlos. Sa halip, tumingin siya sa lumang gitara sa kanyang kandungan. Bahagyang nanikip ang labi niya. Parang ang pamagat ng kanta ay bumukas ng lumang sugat.
May mga napasinghap sa karamihan. Hindi iyon simpleng piyesa, isa iyong teknikal na halimaw. Kinakailangan nito ng bilis, katumpakan at kontrol na inaabot ng maraming taon ng pagsasanay. Hindi ito ang musikang maririnig mo sa isang taong tumutugtog para sa barya sa kalsada. Nagpatuloy ang pangungutya ni Roberto. Hindi ito rock song o pang-bar. Classical to, concert level. 10 taon ng ensayo para lang maabot. Ipinulupot niya ang mga braso. Kapag tumugtog ka niya ng maayos, iyon na ang Mustang. Nagsalita siya na parang sigurado sa pagkabigo ng kausap. Tumingin si Carlos mula sa kotse papunta kay Roberto, tapos sa gitara na kabisado niya higit pa sa sarili. Tumahimik ang paligid, tanging hum ng kalsada at bigat ng tag-init ang naririnig. Sa wakas ay nagsalita si Carlos. "Malaking pustahan, bata. Anong mawawala sa akin kapag pumalpak ako?" Tumawa si Roberto, may halong panlalait. "Yung natitira mong pride, kung meron pa nga. At syempre ang oras ko." Huminga ng malalim si Carlos at inayos ang pagkakaupo ng gitara sa kanyang kandungan. "Tatanggapin ko ang pustahan," anya mas malinaw at buo na ang boses. "Pero sagutin mo muna, bakit yang kanta ang pinili mo?" Napakurap si Roberto, tila nabigla. "Kasi pinag-aralan ko si Sor. Alam ko kung gaano kahirap yan. Alam kong yan ang tanging piyesang hindi mo kayang tugtugin. Kaya yan ang pinili ko. Pinakamahirap, panghamon talaga." Dahan-dahang tumango si Carlos, parang may mabigat na damdaming dumaan sa mukha niya, tila multo ng nakaraan. Hindi lang ito basta tugtugan para sa kanya. Isa itong sugat na muling nabuksan, isang alaala. Hindi siya basta papasok sa isang paligsahan ng musika, papasok siya sa isang mas personal na laban. Ang piyesa na hinihingi ni Roberto ay hindi lang basta mahirap. Ito'y kilalang kilabot sa hanay ng mga gitaristang klasikal. Isang tunay na pagsubok ng kakayahan na kilala lamang ng mga taong ginugol ang maraming taon sa pagsasanay ng mga daliri upang sundin ang halos imposibleng mga utos. Ngunit ang hindi alam ng kahit sino, pati si Roberto, ay ang kantang ito ay may mas malalim na kahulugan para kay Carlos. May dalang bigat ito, emosyonal, malalim. Para kay Carlos, hindi lang ito isang piraso ng musika. Isa itong sugat, matagal nang nakabaon at ngayoy muling bumuka. Bakit papayag ang isang lalaking nasa lansangan na sariwain muli ang ganoong sakit, lahat para sa isang kotse? Hindi malinaw ang sagot, ngunit ang kalmadong pagtanggap niya ay sapat na upang patahimikin ang karamihan. Si Roberto, na nagsimula ng lahat bilang isang biro, ay biglang nakaramdam ng kaba sa dibdib. Inaasahan niya ang takot o pagtanggi, siguro kahit galit na reaksyon, pero hindi ang tahimik na pagtanggap. Ang kumpiyansa ni Carlos ay naging dahilan upang ang kotseng ipinagmamalaki ni Roberto, ang kanyang kayamanang pinakaiingatan, ay biglang magmukhang marupok. "Sige," mabilis na sambit ni Roberto, pilit na kinukuha muli ang kontrol. "Wala nang atrasan, patunayan mo. Siguraduhin mong tama ang bawat nota. Walang shortcut sa kalsada." Umakma siyang kampante habang nakasandal sa pader ng tindahan ng souvenir. Pero sa loob-loob niya, gulo na ang isip. Ang totoo, hindi lang dahil mahirap ang piyesa, kaya niya ito pinili. May mas personal na dahilan, isang bagay na hindi niya kailanman aaminin. Sa loob ng 2 taon, paulit-ulit niyang sinubukang tugtugin ang piyesang iyon. Ang Study in E minor ni Sor ay naging multo sa kanya na patuloy siyang tinutuya. Kahit gaano siya mag-ensayo, hindi niya ito mapino. Ito'y paalala ng isang bagay na hindi niya maabot. Ngayon, gusto niyang makita ang ibang tao na mabigo rin, lalo na ang isang taong tingin niya ay mababa. Ang pagbagsak ng taong ito sa parehong hamon ay magbibigay sa kanya ng kasiyahang baluktot. Hindi ito simpleng hamon, isa itong desperadong paghahanap ng kataas-taasan, samantala nanatiling nakaupo si Carlos sa bangketa, umayos ng upo at itinuwid ang likod.
Ang kanyang mga kamay ay lumutang sa ibabaw ng mga kuwerdas, magaspang sa mga taon ng pagtatrabaho, ngunit malinis sa dulo ng mga daliri, patunay ng respeto niya sa sining. Ang gitara na kanina'y tila patay sa kanyang kandungan ay hawak na ngayon na parang isang sagradong bagay. Tiningnan niya si Roberto. Sa kanyang maputlang bughaw na mga mata ay hindi lang pagod, may dalamhati, isang uri ng sinaunang kalungkutan. Bago ako magsimula, ani Carlos, mahina ang boses kaya napalapit si Roberto para marinig. Tinanong mo kanina kung ano ang mawawala sa akin kung pumalpak ako. Tumigil si Carlos, tumingin sa lumalaking dami ng tao. Ang totoo, wala na akong pwedeng mawala pa. Kinuha na ng buhay ang lahat ng mahalaga sa akin. Maraan niyang inilabas mula sa loob ng kanyang Amerikana ang isang maliit na bagay. Isang piraso ng lumang puntas, kupas, marupok, tiklop ng maayos. Hawak niya ito na parang salamin na madaling mabasag. Tamang kanta ang pinili mo, Roberto, dugtong niya. Napakurap si Roberto, gulat na tinawag siya sa pangalan. Ang piyesa na yan, Study in E minor, hindi lang tungkol sa teknika. Isa itong kwento, isang balada. Paborito yan ni Elisa, asawa ko. Nag-iba bigla ang atmosfera, nawala ang mga tawa. Ang hangin ay bumigat. Umiindak ang boses ni Carlos, ngunit hindi siya naduduwag. Sinabi ni Elisa na ang katahimikan ay kasing halaga ng tunog. Gustong-gusto niya kung paano humihinga ang piyesang ito sa pagitan ng mga nota. Sabi niya, ang kaluluwa ng isang musikero ay hindi nasa mga notang tinutugtog niya, kundi sa mga notang pinipili niyang huwag tugtugin. Huminga siya ng malalim. Ito ang huling bagay na tinugtog ko para sa kanya. 17 taon na ang nakalipas. Hindi ko na ito muling tinugtog mula noon. Tumigil ang buong paligid. Ang pinagmulan ng palabas ay naging tagpo ng pagdadalamhati. Hindi makapagsalita si Roberto. Inasahan niyang mapahiya ang isang taong sakim, pero ang kaharap niya ngayon ay isang taong ginagabayan ng alaala, ng pagmamahal, ng sugat. Sa unang pagkakataon wala siyang masabi, lumalim ang boses ni Carlos. Hindi ako tumutugtog para sa kotse mo, tumutugtog ako para sa kanya. Sa huling pagkakataon, maingat niyang tiklop ang puntas at ibinalik sa dibdib ng kanyang Amerikana. Pumikit siya saglit, parang nagdasal sa katahimikan. Ang ingay ng Bourbon Street ay tila lumayo. Kahit ang mga kotse ay tila natahimik. Wala nang nakatingin sa isang hamon. Lahat ay magiging saksi sa isang pamamaalam. Si Carlos Santos, ang tinatawag nilang Shadow, ay binago ang buong eksena. Hindi na ito tungkol sa panalo, ito ay tungkol sa paghilom, sa pagbitaw. 2 dekada nang hindi umaawit ang kanyang gitara. Anong tunog ang lalabas sa ganitong katahimikan? Huminga ng malalim si Carlos kahit na hindi ito nakatulong sa bigat ng hangin sa New Orleans. Inayos niya ang gitara sa kandungan na may tindig ng isang dating bihasa. Ang gitara'y luma, gasgas at kupas ang kuwerdas. Pero sa kanyang mga kamay, ito'y naging bahagi ng kanyang sarili. Hindi niya ito tinono, hindi niya sinubukan ang kwerdas. Tumingin lang siya palabas sa lansangan, lampas kay Roberto, lampas sa tao. Ang kanyang isip ay nasa malayo, baka sa nakaraan. 2 kabataang musikero sa gilid ng crowd ang nagbulungan. Hindi siya nagtuno, bulong ng babae, kunot ang noo. Siguradong pangit ang tunog niyan. Ngunit pagkatapos, tinugtog ni Carlos ang unang nota at nagbago ang lahat. Hindi ito malakas, hindi naman kailangan. Ito'y mayaman, buo, maganda, isang tunog na sobrang dalisay na parang kampana sa gitna ng hamog. Ang string ay umalingaw-ngaw na may lalim na hindi inaasahan. Bawat vibrato ay may kahulugan. Hindi lang ito nota, isa itong pahayag. Naglaho ang ngiti ni Roberto, napabago siya ng tindig, hindi na siya sigurado. Nagsimula ng tugtugin ni Carlos Santos ang Study in E minor, Opus 35 number 17.
Ang study in E minor ni Sor ay parang sapot ng gagamba, marupok ngunit masalimuot, puno ng mabilis na arpeggios at komplikadong lipatan ng mga kwerdas. Kailangang panatilihin ng kanang kamay ang matatag na bass gamit ang hinlalaki, habang ang ibang daliri ay maingat na bumubuo ng melodiya sa ibabaw nito. Ang tunay na hirap ay nasa pagpapanatili ng bass habang bumibilis ang tempo. Pero hindi bilis ang habol ni Carlos. Nagsimula siya ng mabagal, halos parang isang seremonyal na alay. Bawat nota ay ibinigay ng may timbang at layunin. Ang linaw ng tunog ay hindi kapanipaniwala, walang umuugong na kwerdas, walang sablay na pagpindot. Bawat tunog ay hugis perpekto, parang salaming hinubog ng araw. Ang mga batang musikero sa karamihan na dati may pagdududa, ngayoy tahimik na tulala. Grabe, walang sablay, bulong ng binatang lalaki nakatitig sa mga kamay ni Carlos. Hindi ko maintindihan paano niya napapatunog ang gitara ng ganyan. Habang lumilipat si Carlos sa dumadaloy na arpeggios ng susunod na bahagi, gumamit siya ng teknikang klasikal na bihira nang makita maliban sa mga profesional na entablado, apoyando o rest stroke. Nagbibigay ito ng lakas at presensya sa bawat nota, ngunit may lambing pa rin na tila humihila sa mga nakikinig. At saka may nangyaring hindi inaasahan. Bahagyang inusog ni Carlos ang gitara sa kanyang binti at may isang tao sa karamihan ang nakapansin ng marka sa likod ng instrumento. Isang halos di mapansing bitak, inayos gamit ang mas madilim na piraso ng kahoy. Hindi ito simpleng pagkumpuni, precise ito. Halos elegante, hindi lang basta inayos, kundi muling binuhay. Malinaw, hindi ito mumurahing gitara na basta na lang kinabit-kabit. Ito ay minsang naging isang dekalidad na klasikal na instrumento, malamang na mamahalin. At ang pagkakumpuni, ginawa ng bihasang kamay, isang master luthier, isang taong may malalim na respeto sa kaluluwa ng kahoy. Bigla nawala ng saysay ang imahe ni Carlos bilang simpleng musikero sa kalsada. Paano napunta sa kanya ang ganitong gitara? O paano nawala sa kanya ang lahat kung dati siya ang may-ari ng ganito? Samantala, tuloy pa rin ang musika. Hindi siya nagkamali kahit minsan. Eksakto ang kanyang timing at habang lumalalim ang piyesa, tumataas din ang antas ng kahirapan. Ang pag-aaral ni Sor ay nangangailangan ng sabayang pagtugtog ng tatlong tinig, bass, harmony at melody, lahat sa iisang kamay. Ngunit parang natural lang kay Carlos gaya ng paghinga. Pagkatapos ay dumating ang pinakakinasusulklamang bahagi. Bumilis ang tempo. Ang mga nota'y bumuhos na parang talon, isang walang hintong pag-agos kung saan kadalasang nabubulol ang mga gitarista. Ngunit hindi natinag si Carlos. Maluwag pa rin ang kanyang balikat, tanging mga daliri lang ang gumagalaw, mabilis, malabo sa mata, parang isang ibong malayang lumilipad. At pagkatapos, may mas nakakagulat pa, ang kanyang kaliwang kamay. Sa karaniwan, ang kaliwang kamay ng gitaristang klasikal ay parang isang disiplinadong mananayaw, mga daliring bilog, malinis, eksaktong bumabagsak sa kwerdas. Ngunit si Carlos ay gumamit ng isang nakalimutang teknik, halos wala na sa mga modernong paaralan. Ang left-hand thumb reach, isang estilo na popular sa mga gitaristang Kastila noong ika-19 na siglo. Sa halip na manatiling nakasuporta sa likod ng leeg ng gitara, inilalagay ni Carlos ang hinlalaki sa ibabaw ng leeg para pindutin ang ika-6 na kwerdas. Dahil dito mas malaya ang maliliit na daliri upang tumalon sa matataas na nota at bumuo ng mahihirap na chord. Ginamit niya ang hinlalaki sa ibabaw, napabulalas ang batang gitarista. Spanish technique, yan halos wala nang gumagamit at lalo na hindi sa Sor, ngunit mahusay ang paggamit ni Carlos dito. Napanatili niya ang umaagos na bass habang ang iba pa niyang daliri ay bumubuo ng magkakaugnay na melodiya sa ibabaw nito.
Hindi lang niya tinutugtog si Sor, nakikipag-usap siya sa musika. Lumikha siya ng mga tinig sa loob ng komposisyon, bawat linya ay may sariling personalidad ngunit nagkakaisa. Ang piyesang nilikha upang maging ehersisyong teknikal ay naging isang buhay na nilalang. Isang daluyan ng damdamin. Si Roberto, nanonood mula sa pader, ay may naramdamang kumirot sa loob. Alam niya ang nangyayari. Nabasa na niya ang tungkol sa teknik na iyon sa mga aklat, nakita sa malabong video ng mga lumang lektura sa konserbatoryo. Ngayon, narito ito, nasa kamay ng isang taong itinapon ng lipunan at ginagamit ito ng may ganap na husay. Sa sandaling iyon, ipinakita ni Carlos ang kaibahan ng isang taong marunong sa musika at ng isang tunay na may-ari nito. Hindi na niya sinusunod ang piyesa ng eksakto, may mga bahagyang pagbabago, maliliit na palamuti, mabilis na trills, bahagyang paglilihis ng harmony, wala sa orihinal na nota ni Sor. Pero gumagana ang lahat. Nag-i-improvise si Carlos, nananatili sa balangkas ng komposisyon, ngunit binabaluktot ito, binibigyang kulay. Hindi siya basta tumutugtog ng isang piraso na kabisado. Nagsasalita siya sa pamamagitan nito. May isang sandali ng ningning nang tumugtog siya ng 16 na nota sa isang kumpas, lahat malinaw. At imbes na bumalik sa orihinal na tema, isinama niya ang isang false cadence, isang musikal na panlilinlang na parang matatapos na ang kanta, pero biglang lumihis sa panibagong direksyon. Sa puntong iyon, naalis ang lahat ng natitirang pagdududa. Si Carlos Santos ay hindi lang basta tumutugtog ng klasikal na piraso. Binubuo niya itong muli. Hindi niya ginagaya ang nakaraan. Lumikha siya sa loob nito. Ginamit ang mga nota ni Sor bilang pundasyon ng sariling emosyonal na sining. At lahat ng ito mula sa isang lalaking may peklat sa daliri, nakasuot ng kupas na damit, at nakaupo ng nakakrus ang binti sa bangketa. Si Mateo na dati tumatawa ay lumapit kay Roberto, pabulong ang tinig. Nakikipaglaro siya sa piyesa, hindi lang basta tumutugtog. Alam niya ang ginagawa niya. Hindi makasagot si Roberto. Nakatuon ang kanyang mga mata sa kamay ni Carlos, ang parehong kamay na tinawanan niya kanina. Ngayon ay isang kasangkapang ubod ng husay. May isang peklat sa ilalim ng hintuturo, palatandaan ng dating pinsala. Ngunit hindi ito hadlang. Ang kamay na inakalang tanging sa pagdurusa at paghahanap buhay sanay ay kamay pala ng isang tunay na musikero. Si Carlos Santos ay hindi lang parang maestro. Isa siya. Si Carlos ay tumutugtog na ngayon ng may husay at lalim na wala ni isa sa mga naroroon ang makakaalalang nakarinig ng katulad nito. Hindi lang ito maganda, nakabibighani ito. Ngunit sa ilalim ng perpektong pagtugtog, may mas malalim na pintig. Anong lihim ang nakatago sa likod ng mga daliring iyon? Bakit ang isang lalaking may ganoong galing ay nawala sa entablado at ngayoy muling nagpakita, nakasuot ng gusgusing damit, tumutugtog para sa barya sa kalsada? Ang musika ay nasa rurok nito, isang ipo-ipong tunog, ligaw ngunit kontrolado. Ngunit hindi ito simpleng pagyayabang ng talento. Ibinubuhos ni Carlos ang 17 taong dalamhati sa bawat nota. Ito ay hindi pagtatanghal, ito ay pagpapakawala. Habang umaabot ang melodiya sa pinakamataas nitong rehistro, maliwanag, parang kampanang sumasayaw sa langit, manatiling matatag ang katawan ni Carlos. Ngunit ang kanyang isipan bahagyang lumipad pabalik sa alaala. Hindi ito makikita sa kanyang mukha kundi sa kanyang mga kamay na lumalapat sa mga kwerdas ng may grasya at tiyaga na parang muli siyang nasa isang entabladong may makintab na sahig at nakasisilaw na ilaw. Sa isip niya, nandun siyang muli sa isang engrandeng concert hall. Naamoy niya ang bagong wax na kahoy, nakikita ang pulang pelos na kurtina. At doon sa unang hanay, naroon si Elisa, nakaayos ng elegante, suot ang parehong puntas na ngayoy nakatiklop malapit sa kanyang puso.
Sa sandaling iyon, si Carlos ay hindi na aninong gumagala sa mga gilid ng lungsod. Siya si Carlos Santos, ang dating bituing sumisikat sa mundong klasikal. Isang lalaking pinupuri noon sa mga entablado ng New York at Chicago. At saka isa pang alaala ang sumulpot, ang kanyang guro, ang maalamat na si Maestro Jose Morales, isang haligi sa mundo ng gitara klasikal na minsang nagsabi sa kanya, "Carlos, ang teknik ay iyong sibat, ngunit ang puso ang iyong kalasag. Huwag mong iwawala ang kalasag mo." Tahimik na umalingaw-ngaw ang payo habang siya'y tumutugtog at malinaw sa lahat ng nakamasid, hindi ito swerteng pagtatanghal, hindi ito talento ng isang libangan lang. Ito ay isang bagay na nakaukit na sa kanyang pagkatao. Hindi lang siya nagbibigay ng estilo upang humanga ang iba. Ipinapahinga niya ang kanyang kaluluwa sa musika. Nagsimulang maunawaan ng karamihan. Kahit ang mga batikang musikero sa lansangan na bihasa sa tunay at hilaw ay tahimik na pumalakpak. Nakita nila kung sino siya, isang maestro pero may isang hindi pumapalakpak. Si Roberto Perez ay nakatigil, natigilan, kinain ng gulat at lumalalim na pangamba. Ang kanyang naririnig ay hindi lang magandang musika, isa itong banta, habang si Carlos ay gumagawa ng bahagyang pagbabago sa estruktura ni Sor. Napansin ni Roberto ang isang maliit na galaw sa pulso ng pulubi, isang maliksi at sadyang kilos na lalong nagpatingkad sa tunog. Tumagos iyon sa kanya gaya ng patalim, nanikip ang kanyang dibdib. Kumunot ang kanyang mga kamao, naguumalsa ang mamahaling kamiseta, nagkandatigas ang panga dahil may tinatago si Roberto. Sinabi niyang ang hamon ay tungkol sa kahirapan, na pinili niya ang piyesa ni Sor dahil technical ito. Ngunit hindi iyon ang totoo. Ang totoo ay mas malalim at mas madilim. Ilang taon nang nasa mga eksklusibong paaralan ng musika si Roberto, patuloy na nilalabanan ang kanyang kabikuan. Paulit-ulit niyang sinubukang tugtugin ang study in E minor, pero lagi siyang nabibigo. Ang kanyang personal na guro na dating estudyante ni Maestro Morales ay hindi siya pinatahimik sa kanyang pagkukulang at pagkatapos nakarinig siya ng mga kwento, mga bulong-bulungan sa hanay ng musikero tungkol sa isang dating henyo na nawala matapos ang trahedya. Isang alamat na nabaliw sa dalamhati at nauwi sa pagiging pulubi sa New Orleans. Nang matuklasan ni Roberto na totoo ito, nakakita siya ng pagkakataon para sa kalupitan. Kung mailalantad niya ang dating alamat at makita itong bumagsak, lalo na sa mismong piyesang nagpabigo sa kanya, matatakpan ang kanyang sariling pagkabigo. Kung madadapa si Carlos Santos, ibig sabihin kahit ang mga dakila ay maaaring gumuho. At marahil baka lang, liliit ang bigat ng kanyang sariling kahinaan. Pero hindi iyon ang nangyayari, hindi bumabagsak si Carlos, lumalampas siya. "Mandaraya yan," bulong ni Roberto kay Mateo, halos hindi makapagsalita sa galit. Umiling si Mateo, dilat ang mata. "Mandaraya?" Tinutugtog niya ng eksakto kung paano ito dapat tugtugin. Ang kotse, ang Shelby GT 500 ay hindi kailanman ang tunay na gantimpala. Isa lang itong pain na inialok ni Roberto para akitin ng taong inakala niyang wasak na. Pero ngayon, isa na itong simbolo ng isang bagay na hindi kayang bilhin ni Roberto, katotohanan, damdamin, tunay na talento. At si Carlos, sa pamamagitan ng mismong kantang ginamit laban sa kanya, ay muling binabawi ang lahat ng nawala sa kanya. Lumiit ang musika. Ang marahas na pagragasa ng nota ay nagbigay daan sa mga mahihinang himig, puno ng sakit at ganda. Nagsimula na ang huling bahagi, kung saan hindi na bilis ang batayan ng kahusayan, kundi kaluluwa at kontrol. Ito'y humihingi ng pagtitimpi ng lalim. Sumagot si Carlos sa pamamagitan ng isang haplos na tila bulong ng damdamin. Ginamit niya ang tenuto, isang teknik kung saan pinapatagal ng bahagya ang bawat nota, hinahayaan itong maghangin sa ere gaya ng mga alaala.
Si Roberto ay tila naging estatwa, nakakrus ang mga braso, nangingitim ang mga kamao, pawisan ang sentido hindi dahil sa init ng Louisiana, kundi sa unti-unting pagbagsak ng kanyang kayabangan. Sobrang perpekto, hindi niya ito matanggap. Kailangan niyang magkamali si Carlos, kahit isa lang, isang sablay lang na may ipupunto niya. Isang patunay na hindi siya nakakakita ng imposibleng bagay. At sa isang iglap ng pagkabigo, kumilos si Roberto habang nasa isang mahina, malambot na bahagi ng pyesa si Carlos. Halos kasing hina ng buntong hininga, siyang naglinis ng lalamunan. Malakas, mapanira, tumilamsik ang tunog sa katahimikan, parang latigo, naputol ang mahika. Nagulat ang mga tao. May ilang sumita, may mga tumingin ng masama, ngunit hindi gumalaw si Carlos. Hindi nanginig ang kanyang kamay. Walang bahid ng gulat sa kanyang mukha na tila inukit mula sa tahimik na pagdurusa at layunin. Sa sandaling iyon, ang kotse, ang pera, ang panlalait, lahat ay nawalan ng saysay. Dalawang puwersa na lamang ang natira, ang mapait na kayabangan ng isang lalaking nais ilibing ang sariling kakulangan at ang matatag na paninindigan ng isang taong ginawang biyaya ang kanyang hinagpis. Hindi na ito paligsahan, isa na itong labanan ng kahulugan. Si Roberto ang sagisag ng ego, ng imahe, ng lahat ng hungkag. Si Carlos ang sagisag ng sining, walang panahon, ang alaala, ang pagtaguyod. At ngayoy pumasok na siya sa huling bersyon, ang huling buhos ng arpeggios, kung saan bawat nota ay pamamaalam at tagumpay. Kumilos ang mga kamay ni Carlos na parang muling nag-alab, muling sumiklab ang mga arpeggios. Tumataas ang lakas at lalim hanggang punuin ang bawat sulok ng kalsada. Walang kumikibo ang karamihan, lubusang nabihag, may ilan na nagpahid ng luha, lantad ang pagkalungkot at pagkamangha sa emosyonal na bigat ng bawat nota. At sa sandaling inakala ng lahat na narating na ng piyesa ang sukdulang taas ng damdamin at kahusayan, may nangyaring hindi inaasahan. Sa tuktok ng isang mahirap na musical phrase, kung saan dapat ay marinig ang malinaw at kumikinang na A-sharp sa ikalimang kwerdas, nagkamali si Carlos. Tumunog ito ng sablay, isang matigas, metalikong tunog na parang kalansing sa gitna ng mahika. Nagumpisang gumalaw ang tao, isang bahagyang pagkadismaya ang kumalat sa kanila. At si Roberto, nagliwanag ang muka. Ayan, kita nyo yun, sablay siya. Sigaw niya, halos hinihingal, boses pumutok sa pananabik. Para sa kanya, iyon ang lahat. Isang sandata ng pagbangon, patunay sa wakas na hindi si Carlos ang perpektong alamat. Ang kanyang sandali ng pagtubos, pero bago pa man niya malasahan ang kanyang inaakalang tagumpay, tumigil si Carlos. Isang saglit lamang. Tumingala siya, tumama ang matatalim niyang mata sa mga mata ni Roberto at saka siya ngumiti. Hindi nanggiting nanunuya, hindi mapanlait, kundi isang tahimik, batid at malungkot na ngiti. Ang sablay na iyon, sinadya. Bumalik si Carlos sa parehong phrase na tila namali niya. At sa pagkakataong ito, tumunog ang A-sharp na may liwanag at lalim, sinundan ng isang huling bagsak ng mga arpeggios na dahan-dahang lumusong sa isang mahabang katahimikan. Isang katahimikang puno ng kahulugan na parabang tumigil ang mundo sa pag-ikot. Ang muling pagtugtog ng phrase na iyon, ang huling suntok, ang master stroke. Nagkunwaring nagkamali si Carlos upang ipakitang siya pa rin ang may ganap na kontrol. Ang pagkakamali ay isang pain. Ang pagwawasto ay isang pahayag. Hindi lang siya tumutugtog ng musika, nagbibigay siya ng hustisya. Hindi lang kotse ang nawala kay Roberto, nawala rin ang ilusyon ng kanyang pagiging mas mataas. Habang si Roberto ay desperado sa pagpapatunay ng sarili, si Carlos ay tumutugtog nang may kalayaang taglay lamang ng mga taong nalugmok na sa lahat, ngunit nakaligtas.
nagtapos ang musika. Sa loob ng isang tibok ng puso, huminto ang mundo. At pagkatapos, sumabog ang lansangan, palakpakan, hiyawan, mga sigaw ng tuwa at hindi makapaniwala. May mga taong naghagis ng mga pera sa kahon ni Carlos. May malalaki, may lukot, ngunit may pasasalamat. May lumapit na bulaklak, may isang lalaki na humagulgol ng hayagan. Pero si Carlos, hindi niya inangkin ang tagumpay. Nananatili siyang nakaupo, tahimik, may parehong malungkot, ngunit mapayapang ngiti sa kanyang labi. Nagdiwang ang mga tao sa kanyang tagumpay, pero hindi pa rin nila alam ang buong kwento. Hindi nila alam kung sino talaga si Carlos at kung sino si Roberto sa buhay niya. Si Roberto, maputla at nanginginig, ay hindi makagalaw. Wala sa kanya ang kahit anong insulto. Ang bumalot sa kanya ay katotohanan. Maingat na ibinaba ni Carlos ang gitara parang isang pamana. Pagkatapos, tumingin muli kay Roberto na ngayoy tila nakahiwalay sa mundo, nilulunod ng bigat ng paghuhusga ng madla. Lumapit si Roberto, nanginginig ang boses, kalahating galit, kalahating tuliro. Hindi pwede yon, bulong niya. Hindi ka lang basta pulubi. Saan mo natutunan yon? Yung teknik sa pulso. Ano yon? Bahagyang tumango si Carlos, may hawak pa ring mapait ng ngiti. Ang teknik, bata, hindi nakatira sa mga daliri. Nakatira ito sa kaluluwa. At ang sayo, binili. Ang akin, nabasag. Mas matalim pa sa insulto ang mga salitang iyon. Sa sandaling iyon, may isang matandang babae ang lumapit mula sa karamihan. Marahang hinawakan ang braso ni Carlos. Ang mga mata ay kumikislap sa pagkakakilala. Ikaw si Carlos Santos, hindi ba? Mahina niyang wika. Estudyante ni Morales. Napanood kita sa Chicago, 17 taon na ang nakalipas. Parang kulog ang dumagundong na pangalan. Jose Morales. Napatigil si Roberto. Ang pangalang iyon, binibigkas na may paggalang sa mga sirkulo ng klasikal na musika, ay pag-aari ng pinakagalang-galang na guro sa buong kanluran. Isang maestro na kilala sa dalisay na teknik at kaluluwa. Buong buhay, naririnig ni Roberto ang mga kwento tungkol sa kanya. Umaasang isang araw ay makuha ang kanyang pagpuri. Pero ang lalaking halos pinahiya niya sa harap ng lahat ay minsang naging paboritong estudyante ni Morales. Mas lalo pang lumalim ang kahihiyan. Bumaba ang boses ni Roberto, halos pabulong. Saan mo natutunan yung thumb technique? Si Morales lang ang nagtuturo niyon. Dahan-dahang tumayo si Carlos, lumapit, at ang mga tao parang may naramdamang bigat ay kusang lumihis. Oo, sabi ni Carlos, tumitig sa mga mata ni Roberto. Si Morales ang guro ko. Tinuruan niya akong tumugtog gamit ang buong puso. Lumambot ang kanyang titig mula sa lungkot tungo sa tila pag-aaruga. Pagkatapos, lumapit siya at bumulong isang bagay na nagpamanhid sa dugo ni Roberto. At tinuruan ka rin niya, Roberto. Napalayo si Roberto para bang sinampal. Hindi ko siya nakilala. Si Dr. Alvarez ang guro ko, hindi si Morales. Pinutol siya ni Carlos. Si Dr. Alvarez ay alagad ni Morales. Noong 8 taon ka pa lang, dinala ka niya sa ranch ni Morales sa Texas. Isang tag-araw ang ginugol mo roon. Tuloy-tuloy si Carlos, hindi sa galit, kundi sa katotohanan. Umiiyak ka habang nag-iensayo. Galit ka sa disiplina, pero tinuruan ka ni Morales ng isang tiyak na bagay, ang mirror movement ng kaliwang kamay. Teknik na alam lang ng kanyang mga estudyante. Itinuro ni Carlos ang pulso ni Roberto. Yung bahagyang panginginig mo kapag kinakabahan ka, hindi kahinaan yon. Takot yon, takot na nagsimula noong tag-araw na yon, takot sa pamantayang sinubukan mong abutin, at tinago mo ang alaala na yon dahil paalala iyon ng hirap, ng katotohanan ng mga bahagi ng sarili mong hindi kayang ayusin ng pera, at doon nagbago ang lahat. Hindi ito kwento ng pulubi at anak mayaman. Ito ay 2 alagad ng iisang maestro. Mga kapatid sa musika, ngunit pinaghiwalay ng mga daang pinili nilang tahakin. Si Carlos niyakap ang sakit, pagkawala at katotohanan at ginawa itong sining. Si Roberto tumakbo palayo sa lahat ng iyon at ginawa itong pait.
At doon pa lamang nagsisimula ang tunay na aralin. Hindi kailanman tunay na ninanais ni Roberto na manalo sa pustahan para sa kotse. Ang gusto niyang talunin ay ang bahagi ng sarili niyang kinamumuhian, yung bahagi na inilibing niya sa alaala, sa hiya. Akala niya sa pagpapahiya kay Carlos sa publiko, tuluyan niyang matatahimik ang kanyang nakaraan. Ngunit hindi kailanman tungkol sa Mustang ang pustahan na ito. Ito ay tungkol sa pagtanggi. Ngayon, si Roberto ay nakatigil sa kinatatayuan, maputla ang mukha, tumitibok ang puso ng mabigat habang bumabalik ang mga alaala, mga alaalang pilit niyang kinalimutan, bigong-bigong pustahan. Si Carlos ay hindi bumagsak sa kahihiyan, bagkus bumangon. At sa kanyang pag-angat, pinilit niyang harapin ni Roberto ang katotohanang matagal ng tinakbuhan. Ang mga tao na nakarinig ng bahagi ng pagtatalo, hindi kay Carlos ibinato ang hatol, kundi kay Roberto. Hindi na nila nakita ang isang mayamang binata na may magarang kotse. Ang nakita nila ay isang hubad na kaluluwa, hindi hinubaran ng kayamanan, kundi ng dangal. Hindi lang niya pinagtawanan ang isang musikero sa lansangan, tinawanan niya ang refleksyon ng dati niyang gustong maging. At para magawa ito, ipinagkanulo niya ang kanyang maestro. Ang mukha ni Roberto ay salamin ng pagkabigla at lumalalim na pagkaunawa. Ang tag-araw na nilibing niya noon, puno ng mga punong pino, mahigpit na leksyon, at ang matalim na titig ni Maestro Morales bumalik ng may dagok. Wala kang karapatang gawin yon, sabing garalgal ni Roberto, nanginginig ang tinig sa takot at dalamhati. Wala kang karapatang ungkatin yon, hindi ko nga alam kung sino ka. Ngunit si Carlos, kalmado pa rin, ay tumugon hindi ng galit kundi ng lalim. Alam mo kung sino ako, malumanay niyang tugon. Ako ang refleksyon mo, ikaw ay nabigo sa pagtatago, ako ay nabigo sa pagkawala. Pero ang musika ay laging nagsasabi ng totoo. Lahat ng mata ay tumingin na ngayon sa kotse. Ang makinang na Cobalt Blue Shelby GT 500 na dati simbolo ng pagiging mataas ni Roberto ay ngayoy alaala ng kanyang kabiguan. Nanginginig, inilabas ni Roberto ang mga susi. Inihagis niya ito sa kahon ni Carlos kasama ng mga baryang nalukot at perang papel. Kunin mo, panalo ka, iyon na yan, sabing walang laman ang boses. Pero hindi kumilos si Carlos, hindi man lang siya tumingin sa susi. Hindi ko kailangan ng kotse mo, tugon niya. Hindi ko kailangan ng 500 na kabayong bakal para paikot-ikot lang ang buhay ko. May musika ako. Yun ang daan ko, nagbago ang ihip ng hangin. Ang katahimikan ng karamihan ay hindi na dahil sa pagkalito, kundi sa paggalang. Hindi lang ito naging tunggalian ng husay, ito'y naging aral ng dangal. Humarap si Carlos sa mga kaibigan ni Roberto, sina Mateo at iba pa na ngayoy unti-unting lumalayo, nahihiyang maging bahagi ng pagbagsak. Hindi mo ako kinutya dahil sa kahirapan ko, ani Carlos. Kinutiya mo ako dahil kapag nakita mo akong bumagsak, mas madali mong paniwala ang tagumpay ang buhay mo. Pero hindi ka nanalo. Nagtago ka sa yaman at inaasahan, takot kang maging totoo sa sarili mo. At saka, ibinunyag ni Carlos ang mas malalim pang dahilan. Tiningnan niya si Roberto at sinabi, ang kotse, hindi lang yan laruan mo. Badge mo yan. Nandito ka hindi para subukan ako. Nandito ka para magpasikat sa mga kaibigan mo sa kolehiyo. Nagtapos ka sa business, hindi sa musika. At ngayon, ikaw ang tagapagmana ng Perez Musical Instruments, parang kulog sa kalangitan ng pangalan. Perez Musical Instruments, napahiyaw ang ilan sa karamihan, ang kumpanya ng mga pinakapinipitagang gitara sa buong mundo, isang imperyo sa klasikal na musika. Ngayon malinaw na, ang lalaking minaliit ang sira-sirang gitara ni Carlos ay ang susunod na pinuno ng dinastiya ng gitara. Si Roberto ay ipinasok sa mundo ng accounting, marketing at produkto, pero ang gusto niya talaga ay matutong tumugtog. At nang hindi niya ito makamit, kinain siya ng kabiguan. Ang pustahan ay hindi lang para pahiyain si Carlos. Ito'y desperadong pagsubok na burahin ang sakit
ng isang trono na hindi niya kayang upuan. Gusto mo akong sirain para manahimik ang bahagi ng sarili mong gusto pa ring tumugtog, ani Carlos. Pero hindi yumuyuko ang musika sa ego at ngayon sinagot ka na nito. At ngayon, ang lalaking may mamahaling relo at may pagmamalaking natunaw ay nakatayo sa init ng New Orleans, hindi na bilang sentro ng atensyon, kundi sentro ng pagkalugmok. Ang kotse ay hindi na mahalaga, ang pustahan ay naging isang kumpisal. Si Roberto Perez, tagapagmana ng imperyo ng gitara, ay tinalo ng isang musikero sa lansangan na minsang naging kapatid niya sa musika. Nasa kahon pa rin ang susi, tahimik ang karamihan, lahat ay naghihintay. Tumingin si Carlos Santos, ang tinatawag na shadow, sa kanila. Tumingin sa kotse. Tiningnan niya ito ng isang iglap bago marahang itulak ang susi palayo gamit ang kanyang gitara. Tinanggap ko ang pustahan, oo, aniya ng malinaw, pero hindi ko kailanman hiningi ang kotse mo. Kung kailangan ko yan, matagal ko na sanang nakuha. Yan ay metal at plastic lang, wala yang kaluluwa. Mas malalim pa sa palakpakan ang katahimikang sumunod. Hindi pera ang pakay ni Carlos, hindi paghihiganti. Dumating siya upang bawiin ang kanyang tinig. Si Roberto, nananatiling tuliro, ay muling nagtanong, nanginginig ang boses. Anong gusto mo? Inyapak mo ako, kinuha ang kotse ko, tapos ayaw mo rin pala? Anong gusto mo, Shadow? Tumingin si Carlos sa kanyang gitara, marahang hinaplos ang kupas nitong katawan, ang madilim na piraso ng kahoy na panambal kumikislap sa liwanag. Gusto kong bayaran mo ang utang mo, sagot niya, hindi gamit ang pera, hindi gamit yung kotse. Inangat niya ang gitara na may lubos na paggalang. Parang mas mahalaga pa ito sa anumang mamahaling sasakyan. Ang gitara na ito, hindi akin. Nahanap ko lang. Nawala ko na ang orihinal, yung ibinigay sa akin ni Maestro Morales sa sunog. Kasama ng gitara nawala rin si Elisa at doon nagsimula ang lahat. Ito'y Gomez 782 kung tama ang label. Napakagandang instrumento pero sira. Kailangan nito ng pagkalinga, isang pagbabalik. Napasinghap si Roberto. Alam niya ang pangalang Gomez bilang tagapagmana ng Perez Musical Instruments. Alam na alam niya. Isang alamat, isang obra ng pinakamagagaling na luthiers sa mundo. At ngayon, ang lalaking sinubukan niyang wasakin ay humihiling ng isang pabor, isang restoration, hindi lang ng isang gitara, kundi ng dangal, ngalaala, ng katotohanan. Ang Gomez 782 ay hindi basta gitara. Isa itong obra maestra, isang pamana mula sa limot na panahon, nilikha ng parehong lahi ng mga Kastilang luthier na ginaya ng pamilya ni Roberto sa loob ng maraming henerasyon. At ang bitak sa katawan nito, hindi lang pinsala, isa itong basag sa isang bagay na hindi matutumbasan ng halaga. Tinitigan ni Carlos si Roberto sa mata. Ang gusto ko, wika niyang matatag, ay gamitin mo ang lahat ng mayroon ang imperyo ng pamilya mo, lahat ng prestihiyo ng Perez Musical Instruments para ibigay sa akin ang isang bagay. Kumunot ang noo ni Roberto, hindi maintindihan. Anong bagay? Tahimik na sumagot si Carlos. Ang gitara mo nung estudyante ka. Napakurap si Roberto na guluhan. Yung lumang Cordoba, nasa attic pa yon. Umiling si Carlos, may ngiting alam na alam niya ang tinutukoy. Hindi ang Cordoba, ang gitara ni Maestro Morales, yung ibinigay niya kay Alvarez. Yung ipinasa sa'yo nung 10 taong gulang ka pa lang, ginawa mismo ni Morales ang instrumentong yon. Hindi yan nasa attic, nasa likod ng salamin sa music room nyo. Kinulong mo yon parang tropeo. Pero hindi yan nilikha para ikulong. Ginawa yon para tugtugin. At sa sandaling iyon, bumulusok sa dibdib ni Roberto ang bigat ng kahilingan ni Carlos. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa kotse. Hindi ito paghihiganti. Ito ay pagsasauli. Hindi kayamanan ang nais ni Carlos. Ang gusto niya ay ang paglilinis ng kaluluwa ni Roberto. Hiniling niya ang tanging bagay na tunay na mahalaga. Ang gitara na sumisimbolo sa musikang iniwan ni Roberto.
ang huling koneksyon sa katotohanang matagal niyang tinakbuhan. Ang simpleng nilikhang kamay na gitara ay mas mahalaga pa sa Shelby. Ang emosyonal at espiritual nitong halaga, walang kapantay. At saka ibinagsak ni Carlos ang panghuling hamon, ang baligtad ng orihinal na pustahan. Kung dadalhin mo sa akin ang gitara ni Maestro Morales, aniya habang marahang hinihipo ang sirang katawan ng Gomez, at ipagawa mo itong isa gamit ang pinakamahusay na kahoy ng kumpanya nyo. At pagkatapos ay tugtugin mo ulit ang Study in A minor ni Sor, walang pagkukunwari, walang daya, tapat lamang sa harap ko. Ibabalik ko sa iyo ang susi ng Mustang mo. Tumigil ang lahat, nagpalit ang tarangkahan. Ang kotse ay hindi nagantimpala. Ito na ngayon ang pusta. Hindi gusto ni Carlos ang Mustang. Gusto niyang makita kung kayang muling ibalik ng isang nawawalang tagapagmana ang hindi kotse, kundi ang sarili niyang dangal. Ano ang gagawin ni Roberto ngayon kung ang tanging paraan para mabawi ang kotse ay ang harapin ang kabiguang ayaw niyang tanawin? Matagal siyang tahimik, nawala na ang kayabangan. Tinitigan niya ang basag na gitara, ang tahimik na saksi sa lahat ng nawala, at unti-unting naunawaan ang hinihingi. Ang kotse na dati simbolo ng kapangyarihan, ngayon ay bigat ng kanyang kasalanan. Sa wakas, lumuhod siya, dinampot ang mga susi ng Mustang at tahimik na isinilid ito sa kanyang bulsa. Ang gitara nasa bahay, mahina niyang sabi. Ginawang pan-display ng tatay ko, dadalhin ko at tutugtog ako, hindi para sa iyo, para sa sarili ko. Tumango si Carlos, may tahimik na pagpayag. Ang musika ay palaging para sa iyo, Roberto. Yan lang ang bahagi ng sarili mong hindi kailanman nagsisinungaling. Walang dagdag pang salita. Tumalikod si Roberto, nilamon ng karamihan, tahimik si Mateo, sumusunod. Nagawa ni Carlos Santos ang inaakalang imposible. Hinarap niya ang yaman, kayabangan at bigat ng mga taon at lumabas na walang dala sa kamay, ngunit buo ang puso. Nagtagal ang mga tao, hindi sigurado kung papalakpak o manahimik na lang sa paggalang. Tahimik na iniligpit ni Carlos ang mga pera sa bulsa ng kanyang kupas na Amerikana. Pinulot ang lumang gitara, inakap na parang isang sagradong bagay at saka siya tumingin sa paligid. Tapos na ang palabas, mahinang sabi niya. Nagsalita na ang musika. Tandaan ninyo, ang tunay na husay hindi nawawala. Naghihintay lang sa tamang sandaling bumalik. Tumayo siya, mabagal. Habang papalayo, may isang batang lalaki. Hindi hihigit sa 12 anyos ang lumapit. Sir, mahinang tanong ng bata, totoo po bang maestro kayo? Ngumiti si Carlos, mainit, tapat at puno ng kapayapaan. Ako'y isang lalaking naaalala kung sino siya dati, tugon niya. At ikaw, sino ang pipiliin mong maging? At doon siya tumalikod, hindi niya sinundan si Roberto. Sa halip tumigil siya malapit sa tindahan ng souvenir. Binuksan niya ang kanyang case at kumuha ng isang maliit na bagay na pilak. Lumuhod, humanap ng makinis na bato at maingat na inilapag ang bagay sa ibabaw nito, nakaposisyon upang masinagan ng papalubog na araw. Isang gitara pick, pilak, kinulubot ng panahon at inukitan ng 3 letra, J.M. Jose Morales. Hindi basta pick, ito ay pagmamay-ari ni Maestro Morales, isang regalo sa isa sa kanyang pinakamamahal na estudyante, isang huling pamana, tahimik na legasiya. Hindi gitara ang iniwan ni Carlos kay Roberto, iniwan niya ang katotohanan. Kung babalik si Roberto, dala ang gitara, ang musika sa kanyang puso at ang kababang loob sa kanyang kaluluwa. Nandoon ang pilak na pick, isang simbolo ng pagtanggap na matagal na niyang hinabol. Muling tumingin si Carlos sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Pero hindi siya nagtagal. Tapos na ang kanyang bahagi, na ibigay na niya ang landas, kay Roberto na ang hakbang. At habang kumikislap ang pick sa gintong liwanag ng hapon, si Carlos Santos, na dating kinalimutan, dating nawawala, ay lumakad palayo sa lilim ng St. Louis Street. Nag-iwan ng kwento ng pagtubos,
aral ng kababaang loob, isang melodiya na hindi pa tapos at isang pagkakataon para sa iba na piliin ang katotohanan kaysa ego. Kung nahipo ka ng kwentong ito at nagbigay ito sa iyo ng sandaling pagninilay sa tunay na kahulugan ng sining, layunin at pagtubos, gawin mo ang tatlong bagay. Banggitin ang pangalan ng lungsod mo sa mga komento. Iparamdam natin kung hanggang saan aabot ang musika ni Carlos Santos. I-click ang subscribe para sa higit pang makapangyarihang kwento ng pagbabagong buhay. I-on ang mga notifications. At tandaan, ang musika ay hindi kailanman nagsisinungaling.